Eto na naman tayo sa panibagong araw sa buhay ng isang nanay. Minsan nakakasawa, minsan nakakapagod, minsan nakakatamad talaga. Kasi alam mo yun, araw-araw pare-pareho lang yung ginagawa mo. Mula sa pagising mo sa umaga hanggang sa bago ka matulog, wala ka ng ibang ginawa kundi magluto, maglinis, mag-asikaso ng anak. Minsan nga kahit gusto mo nang matulog, hindi ka pa rin makatulog sa dami ng iniisip. Kung anong uulamin bukas, yung mga bayarin, kung paano mapagkakasya ang budget sa araw-araw. Pagod na nga katawan mo, pagod pa ang isip mo. Tapos kapag nakahanap ka naman ng tiyempo para magpahinga, kahit 5 minutes lang 'di ba? Ano ba naman yung 5 minutes? Sasabihan ka na agad na tamad. Na nakaupo ka lang daw buong araw, wala kang ginagawa. Sasabihan ka pa na buti ka nga nasa bahay ka lang. Yung iba kailangan pang umalis, magtrabaho, bumiyahe at malayo sa anak. Ang saklap nun, 'di ba? Oo, nakakapagod nga naman yon. Pero wag naman sana natin i-invalidate ang nararamdaman ng mga nanay na naiiwan sa bahay. Hindi naman porke ikaw yung nagtatrabaho sa labas at nagbibigay ng income sa bahay, ikaw lang ang pagod at may karapatan na magpahinga. Madalas kasi hindi nakikita yung sakripisyo ng isang nanay. Parang siguro natitake for granted, ganyan. Isipin nyo na lang ha, mula sa pagbubuntis, panganganak, grabe na yung sacrifice ng isang nanay dyan. Akala kasi ng iba madali lang lahat. Magbabantay ka lang naman daw ng anak, maglilinis ka lang daw ng bahay, nasa bahay ka lang naman daw. Ang dami-dami mong oras, bakit hindi mo magawa lahat ng kailangan mong gawin sa isang araw? Pero ang totoo hindi ka na magkanda ugaga kung anong uunahin mo sa dami ng kailangan mong gawin at isipin. Minsan nga hindi ka pa tapos maglinis ng bahay makalat na naman. Idagdag mo pa yung napakaklingi mong anak na gustong laging magpakarga sa'yo or laging nakabuntot sa'yo or laging gustong makipaglaro sa'yo. So dyan na papasok yung mom guilt. Nakaka-guilty kaya yun, yung hindi mo mapagbigyan yung anak mo kasi ang dami mo pang kailangan gawin. Nakaka-stress kaya minsan kasi alam mo yun dahil napakaklingi ng anak mo parang wala ka nang matapos na gawaing bahay. Pero syempre, talagang no choice ka kaysa mag-iyak yung anak mo, uunahin mo talaga yung anak mo at iisipin mo na yung gawaing bahay makakapaghintay yan. Kaya sana imbes na manghusga kayo or magalit na bakit ang kalat ng bahay, bakit wala pang nalulutong hapunan, bakit tambak yung hugasin sa lababo, bakit hindi pa natutupi yung mga damit. Magtanong muna kayo kung kamusta ba siya, kamusta ba yung araw niya. Tulungan nyo na lang maghugas ng plato, tulungan nyo na lang magligpit, 'di ba? Kasi nakakapagod din. Nakakapagod din maging nanay. O baka sabihin nyo naman nagrereklamo ako naglalabas lang naman ako ng saloobin. Charot. Pagbigyan nyo na ako dahil wala naman ako masyado nakakausap. Kaya kung nakaabot kayo sa part na to ng video, salamat sa pakikinig nyo sa akin. Sana maging reminder to para sa lahat na i-appreciate natin ang mga nanay natin. At sa mga mister dyan, i-appreciate nyo naman ang mga asawa nyo. Kung nakarelate ka sa video na to, comment ka naman para sa'yo anong pinaka-challenging na part ng pagiging isang nanay.